this time, Apostle, how's your feeling that moment during the production worship and our prayer na intercession with our venue po? Yeah, okay. Um, that morning, napakalakas ng ulan. There Definitely. was a heavy downpour Yes. at hindi tayo halos magkarinigan sa Oh loob. yeah. Right. At nung tayo ay nagwo-worship, nagsasalita si Bishop Reynald, Reynald. ang sabi ko sa aking puso, at yun din ang aking ipinanalangin nung kami ay papunta sa pagsamba. Ang aking panalangin ay, Panginoon, lahat na ng panalangin, ipinanalangin na namin. Lahat ng aming dapat gawin, ginawa na namin, bahala ka na. Kung ikaw ay maghihimala, purihin ka. Amen. Kung hindi ka maghihimala, ang ulan ay hahayaan mong bumagsak, hindi kami papapigil, hindi kami magpapahinto. Patuloy namin gagawin ito. At iyon ang aking ibinahagi sa aking 15-minute exhortation, kung maalala mo. Binanggit ko yung patotoo ni Shadrach, Meshach at Abednego, na Yes. kung saan ang sinabi nila doon kay Haring Nebuchadnezzar na hindi sila luluhod Yeah. doon sa inukitang larawan ng ni Baal, sapagkat ang sabi ng tatlo, ililigtas kami ng Diyos. Gayun din, sinundan nila iyon. Nasabi nila, at kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod at sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Iyon talaga ang tunay na espiritu at diwa ng no retreat, no surrender. And then, ikinabit ko yun sa 2 Timothy 4:2 na ang sabi ni Pablo, preach the word in season and out of season. Yes. Kaya binanggit ko sa exhortation, kung maalala mo, na ang sabi ko, karaniwan tayo, we are always asking God for fair weather. We are always petitioning God to give us sunny skies and pretty much a life without too much hardships and too much trouble. But to some degree, that is cowardice. Karuwagan yon. Kung ang ating hihingin ay mga bagay na magagaan, mga bagay na madadali, yun ay karuwagan. Ang kailangan nating hingin ay katapangan, lakas ng loob, na kahit dumating ang mga bagyo, ang mga unos, ang mga pakikipagbaka sa buhay, ay hindi tayo susuko. At yun ang mensaheng ibinahagi ko sa HFGC core team. At tayo ay nanalangin. At pagkatapos ng panalangin ay tinapos natin ito ng isang mahabang hiyaw at sigaw ng pagpupuri at pagpapasalamat. At ganun nga ang ginawa ng ating Panginoon. Isipin mo ha, Yes. pagkatapos noon, nung kami pauwi na doon sa hotel na aming tutuluyan pang samandali, walang ulan. Opo. Pero noong nagmemensahe si Bishop Reynald at ako rin nagmemensahe, umuulan. Pero pagkatapos ng ating panalangin, Yes. wala nang ulan. Ni Instant, isang yes. patak. Right. Walang ulan. At ito'y nagpatuloy sa buong oras ng krusada. Amen. Medyo napahaba yung mensahe ko, 1 oras. Karaniwan, 45 minutes. Yes. Pero walang ulan. Amen. Ngayon, kung yun ay umulan, okay lang. Kasi nasa loob naman tayo. Opo. Pero maingay yun. Nako, Yes. kung yun ay umulan ng ganong kalakas, maiistorbo ang pangangaral ng ang aking pangangaral, madidistract ang mga nakikinig kasi nga maingay sa loob Opo. at magagambala ang mga tao. Yes. Pero hindi nga umulan, kaya payapa. At nakita natin, merong kaninang larawan ng mga tao na nakapila. Ewan ko lang kung maipapakita niyo. Yung mga tao, Please show that. sila'y nakapila papunta sa loob. Yes. Walang ulan. Yung payong na yon ay dahilan sa araw dahil ang mga Yes. Pilipino ayaw na
maaarawan. Ewan ko lang kung maipapakita yon na may mga tao na nakapila papunta doon sa loob ng ano. At yun nga, noong natapos na yung krusada, magkausap kami ni Bishop Ozzy, ay binanggit sa akin na umuulan na raw. Kaya ang Diyos talaga ay Amen. ang tawag yun sa Tagalog, ang Diyos ay tumugon sa ating panalangin. Meron akong video na shoot. Ewan ko lang kung maipapakita yan ni Brother Arden. Yes po. Meron akong video. Yes. Yeah. Yes, Apostle. Ito po muna on screen yung sinasabi ninyo na Oo, walang yan. ulan. Pero, Walang ulan. Walang Yung ulan paso yan. na yan, Sister Cha, yan dahil sa humidity, umiinit. right. True. Ayaw nating umitim. Opo. Kaya Yes, nagpayong, Apostle. pero walang ulan yan. Yeah. Ni isang patak, walang ulan yan. Himala talaga eh. Himala ng true. Diyos. And that's true, Apostle. Minsan yung nakikita po nating mga hurdles sa mga like nitong bagyo, akala po natin sa una maaari siyang maging hadlang. But eventually, kung sa point of view ng mga guests, kagaya po ng mga kasama ko kahapon, mismong sila nagpasalamat sa Panginoon kasi wala ngang ulan. Ang struggle po kasi nga dyan sa Caloocan, una, baha. Plus, we have the senior citizen na mahihirapan silang maglakad kapag umuulan. So, mismong wala pa yung mensahe ni Apostle. Nakapagpatotoo na ang Diyos sa Totoo yun. kanila. Na sinasamahan ng Amen. Diyos ang Home Free Global Crusade. Amen. Praise the Lord. Alam mo, hindi lamang kahapon namin nakita yung ganyang himala ng Diyos. Nakita na namin dati yan sa loob ng 6 na taon ng Totoo po pagkrusada. yun. Pero tuwing ang Diyos gumagawa sa ganyang kaparaanan, hindi namin magawa na hindi humanga. Hindi namin magawa na hindi magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya ito ang lagi kong sinasabi sa mga kabahagi sa Home Free Global Crusade, never, never, ever lose your childlike wonder for God's miracles, and always be grateful that we have this chance, we have this platform and opportunity to speak in God's behalf. It's not every day that you get to have this chance, and it's not Amen. everyone that get to have this opportunity. So I am eternally grateful and humbly honored to be given this opportunity to speak in God's behalf. At makikita mo na yung mensahe resonated powerfully. Yes. Kasi maganda yung kaisipan eh. Maganda yung kaisipan. Ang Diyos naghihintay sa akin. Maganda yung kaisipan eh. Simple lang siya. At iyon ay tempered with dramatic story of Noah. Oo. Kumbaga, very dramatic yung presentation, malaking arko, parusa ng Diyos, malaking baha. Pero sa loob ng arko, yung kaisipan ay simple. Ang Diyos ay naghihintay at siya'y naghihintay na iligtas ka. I mean, it's a beautiful deal. It's hard to resist. Amen. Lalong-lalo na nung nakita ng mga tao, maganda kasi yung LED screen, malaki. Nakita nila yung mga images ni Noah, ng flood. It's very captivating.